2025 was a tough year. Lalo na para sa amin. I mean, look, at tagal ko nang hindi nagkakasino. We can't just travel. What are we supposed to do here? Ang init! Hindi ko masuot yung Richard Mille, yung mga patek ko. We're constantly in the news, we're being bashed. Even our kids, what about our privacy? Hassle. 6'7". Look at my kumparing Zaldi. Look at that face. Oh, kawawa naman. His passport has been cancelled. He lost weight, lost his hair, and probably lost all his will to live. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sunod-sunuran lamang daw siya sa mga utos sa kanya. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa mga nirelease niyang videos, pinakita niyang listahan ng mga kickback at mga baletang milyones daw ang laman. Ni Sigong Duling daw, di siya naambunan. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver. Paring Zaldi, nasad ka man ngayon, I feel you. You are seen, not literally. We don't know where you are, but you know what I mean. Paano ba kasi umabot sa ganito? Konting throwback at konteksto muna tayo. Kumbaga sa punchline, perfect timing ang tatlong sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa ilang linggo bago ang ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Crising, Dante at Emong, kahit yung mga dating safe naman sa baha, lumubog din. Kaya medyo napuno na rin itong si PBBM. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Nasa na raw ang flood control projects. For the first time, umabot sa 1 trilyong piso ang pondo ng DPWH para sa 2025. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. My good friends in Congress, we're very happy to hear this. Nag-standing ovation pa nga eh. Music to their ears yan. Kaya Mr. President, one more time please. Mahiya naman kayo. Around 2 weeks after SONA, nagpa-press call si PBBM. Pinakita niya ang honor roll pagdating sa mga contractors ng DPWH. Ito raw ang top 15 sa kasakiman sa kontrata. Kinorder daw ng kinsing ito ang 20% or around 100 billion pesos na pondo para sa flood control. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Seryoso raw si PBBM sa paghanting sa mga ito kaya siya na mismo ang nag-inspeksyon sa mga proyekto. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Buenamano, ang proyektong Riverwall sa Bulacan. No, I'm not disappointed, I'm angry. Dahil sa listahan ng Pangulo at tindi ng galit ng mga tao, nagsimula na ang pinakabagong drama sa TV, radyo at internet. It is our duty to get to the bottom of this. Mabilis na paamin ang noon ay Public Works Secretary na si Manny Bonoan na may mga ghost projects nga. In all candidness, Your Honor, I think so. Kasi bilis ng pag-amin niya ang pagbibitiw niya bilang kalihim. Don't worry, Sec Manny, marami kang makakaramay sa hanay na yan. Pinalitan siya ng boy wonder ngayon ni PBBM na si Vince Dizon. From transportation to public works, napamura na tuloy siya. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, kaya mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Easy lang, Sec. Kailangan pa natin bumawi sa before and after look mo. Back to Blue Ribbon. Isa sa most awaited na karakter sa mga pagdinig ang BFF ni Mayor Vico na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. So kaya mo to kinuha dahil... Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Aminado ang power couple na siyam ang construction companies nila at minsan sabay-sabay nagbibid para sa parehong proyekto. Wala rin kagatol-gatol niyang inamin ang bumabagabag sa ating lahat. Pinili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong?
Tama ba? Sir, yes po. Kabilang ang Rolls-Royce na yan sa 28 luxury vehicles na kalaunan ay kinumpis ka ng Bureau of Customs. 7 of them were auctioned. Curly remains in Senate custody while his wife surrendered to the NBI. Nga po yan ngayong gabi ng flood control contractor na si Sal Diskaya matapos siyang opisyal na arestuin. Binasahan na rin siya ng Miranda rights at warrant of arrest po na inisyu ng malversation of public funds or property under Article 217 of the Revised Penal Code. I heart you too, madam. Kung matatandaan ninyo, sa testimonya ng mga Diskaya, unang nakalaglagan. Sa isip siguro nila, nandito rin lang tayo Sige, damay-damay na. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. At dyan na nga, unang narinig ang pangalan ng aking kumparing Zaldi at ang medyo kaklose ko rin na si Speaker Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulo. Pero as expected, lahat nag-deny. Buti pa si Senator Jinggoy. No need to worry. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun Wala yun. Or so he thought. Sa pagsala kasi ni Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, sinabi niyang 30% daw ang SOP o kickback ng ilang senador sa mga proyekto. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sa bilis mag-deny ni Senator Jinggoy, napadami patuloy ang typo error sa kanyang statement. Bukod kay Jinggoy, damay din si Senador Joel Villanueva na agad ding umalma. Wala po ako kailanman naging flood control project. Muling nadawit ang pangalan ng dalawang senador sa testimonya naman ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, pati na isa pa nilang dating kasamahan. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 milyon na para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. As expected, the former senator also denied the allegations. And lately, humihingi na rin siya ng dasal. Sige na, yung akin. Bagal. Si Bryce nga pala at si Boss Henry are now facing criminal charges and tax cases. Nagsoli na rin si Bryce ng mga luxury vehicles at si Boss Henry naman over 100 million pesos ang binalik. How touching. Remember, naiyak pa nga si Boss Henry dahil nagsisisi na raw siya. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. I wonder, naiyak din kaya siya nung natalo ang halos 1 bilyon sa casino ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa casino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Isa pa sa mga pangalan na madalas nating marinig ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nagigilty daw siya kaya lumantad na siya. Una niyang sinabit ang dati niyang boss na si Secretary Bonoan, pati na si resigned Yusek Maria Catalina Cabral, hanggang mapunta na kay Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. And the list goes on. Jesus Cudero, Nancy Binay, Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Grace Poe. All of them of course denied any wrongdoing. Si Bernardo naman mas marami pa raw ibubunyag basta pumasa siyang state witness na siya ring request ng halos lahat ng humarap sa investigasyon.
At dyan may konting problema si Senador Erwin Tulfo. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Nagsimula ang lahat sa diskusyon ni Senador Marcoleta at noon ay Justice Secretary Boying Remulla. Sabi ni Marcoleta, wala sa batas na kailangan magsoli ng pera para lang mapasama sa Witness Protection Program. Tama naman, sabi ni Remulla, na ngayon ay ombudsman na. Pero di naman daw itong usaping legal, kundi usaping moral. You may be disbarred from doing this. I am articulating the provision of law. Hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right. Hindi rin pinalampas ni Senator Robin Hood Padilla ang pagiging law bender ni Tulfo. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Paglilinaw ni Tulfo, malinis ang kanyang intensyon at naunahan lang siya ng galit. At habang gumugulong ang Blue Ribbon hearing, sumabay pa ang kamera. Can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Motion to suspend. Paulit-ulit din na topic kung bakit nga ba hindi pwedeng isamon ang kasamahan nilang si Zaldico. Kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Sa kamera rin unang nag-ugat ang kalbaryo ni Quezon. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. The COMELEC later on cleared Escudero's name. Pero bago yan, Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. pinalitan siya ng nagbabalik na si Tito Soto. I, Vicente C. Soto III. Ang misis naman niyang si Hart, hindi naka-attend ang Fashion Week. We really missed her in Paris. Anyway, dahil sa change of leadership sa Senado, natanggal din si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Mukhang hindi rin siya safe sa mga bangayan dyan sa Senado. Marcoleta, out! Lacson, in. This hearing is a continuation of the motto. Pero that doesn't mean mawawala sa eksena si Ginoong Marcoleta. He delivered perhaps one of the biggest bombshells via a man named Orly Gutesa. Nagpakilalang nating marine at security ni Zaldico si Gutesa. Utang natin sa kanya ang bagong bokabularyo. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Personal daw siyang nag-deliver ng mali-maletang basura kina Zaldico at Speaker Romualdez. But here's the problem. We have not seen Gutesa since. Hindi rin daw totoo ang notaryo sa kanyang statement. Nasaan si Orly Gutesa? Sabi ng Marines, oops, don't look at us. Si Marcoleta naman hindi rin daw alam kung nasaan ang kanyang surprise witness. Habang tuloy-tuloy ang Senado, nagsimula na rin ang pagdinig ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na binuo ng Malacanang. It is a three-man panel chaired by Justice Andy Reyes. Inappoint na special advisor si Baguio Mayor Benji Magalong. Pero after 2 weeks, goodbye agad. Yan po ang aaralin ng legal team. Sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Bago matapos ang taon, a frustrated former DPWH Secretary Rogelio Singson also resigned as commissioner. I had to ask friends from the private sector to lend us printers. This is the first time I am having all of this maintenance medication in my life. Isang araw matapos magbitiw si Singson, na-release din ng 41 milyon na pondo para sa ICI. Intense ang pag-cover ng media sa mga hearing ng ICI. Medyo mailap kasi ang mga naiimbitahan sa komisyon. Pero lahat naman sila
Wala naman daw tinatago. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I'm here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Ang hama na ng tinakbo lang usapin sa flood control. Si kumparing Zaldi nag-resign na bilang congressman, pero hindi pa rin mahagilap. Ganun din si Speaker Romualdez. Sabi, lagi raw nasa Manila Golf. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Join the club sina Budget Secretary Mina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin. Dami na nag-resign. Pero ang tanong, may nakulong na ba? Wala! May nakulong na ba? Wala! Ang sagot, At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Arrest warrants have been issued to at least 18 individuals, including Zaldico. Nasa siyam na ang naaresto, di nga lang natin masyadong kilala. May mga pinakakasuhan sa ombudsman. May iba pang pinaiimbestigahan. May mga sinuspinde, kinasuhan ng BIR at kung ano-ano pa. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Pero ang mga tao, galit na galit pa rin. Subukan nyo namang tumayo.